Hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, ooan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Sources din daw ba yung sinabi ni Senator Amy na may mga admin senator na gusto na rin ma-dismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang, natatakot na mapahiya lang, parang ganun. Hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba, siya ang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niyo naman na kailangan mag-sources doon. Pinuno na mismo ng administrasyon na nagsabi, di ba, na hindi niya gusto. Hindi niyo na kailangan mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka-pinuno ng administrasyon. At may impact din yun sa inyo yun, sir? Hindi, ano ba ang definition mo ng administrasyon? Pansinin nyo nung Lunes, maski ako medyo nahilo yung majority leader tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan? Hindi nabablur yung lines kasi gano'n naman talaga yan. Ang oposisyon at administrasyon ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate President. Minority means you voted for the other candidate. Yun naman ang definition ng majority at minority sa parliament So sir, may basis or totoo po yung sinabi ni Sen. Amy that administration allies because of the President's pronouncement are also working on the dismissal? Probably. The dismissal? Probably, again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ng presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. Makaka-apekto niya. Makaka-apekto saan? Kung paano magbobo ng mga administrative Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasehan ko lamang ay kung ano ang magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan niya. So, ina-assure nyo na magiging independent ang Senate kahit na may ganung stand yung Malacanang pagdating sa impeachment? Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas. purely na lang. May sabi po ni Tito Sen, sa Senado, ang agad-agad pala means upuan mo. Ulitin ko, hindi ko maunawaan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Kung yun ang pasya niya sa ngayon at yun ang posisyon niya, hindi yun ang posisyon ko. Hindi ako nanggigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang presidents ng Senado at tinatalaga ng batas. At pangalawa, hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, ooan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi
ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Meron pang naiwan? Yung US, nananawagan po sila sa mga allied countries na suportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangingialam ng soberenya ng ibang bansa. Your comments or thoughts on that? That is a matter for the executive to decide, given that the president is the chief architect of foreign policy in our country. That is not something for the Senate to decide upon because our role is limited when it comes to foreign policy. We only and merely ratify treaties signed by the president. The House, in fact, has no role, formal role, insofar as foreign policy is concerned. I think that question should properly be asked of the executive and the incoming Foreign Affairs Secretary, Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka iyahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niyo siya dito in the coming days. So whatever would be the decision of the administration, SP, susuportahan niyo po yan? Depende, papakinggan ko muna. But at the first impression, that decision should be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Thank you, SP. Thank you.